Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Grabe to, di makapaniwala ang Palasyo at Kongreso. Senator Chis Escudero, Ted Filon na kumanta na. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin na umamin na si Chis. Nako, Kongreso at Palasyo nabulabog na. At ito pa mga kababayan, i-share din po natin, no? Kasi sinasabi ng administrasyong ito na they are facing dito sa budgeting issues, no? Pwede naman nilang gawin yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na mangolekta ng taxes, no? Dito sa mga malalaking mga negosyante dito sa ating bansa na kung saan, no, nung panahon ni dating Pangulo ay talagang napilitan na magbayad ng bilyon-bilyon na tax, no, sa gobyerno. Tanong ng taong bayan, ngayon kaya, kumusta kaya iyan ngayon? Nagbabayad pa rin ba ng tax? Or dumediretso na yung bayad doon sa mga bulsa ng mga buhaya? Nako po. At ito pa mga kababayan, Senator Joel Villanueva, ibinulgar ang 61.42 billion na allocated flood control project fund ng DPWH dyan sa Bicol region. Naku, napakalaki pala, no mga kababayan. Ngayon lang po natin nalaman na ganito pala kalaki ang pondo ng flood control projects nila dyan sa Bicol, no? Pero bakit ganoon? Nako, mamaya bigyan po natin ng reaction yan. At eto pa, no? During KOJC siege, no, yung paghahanap nila kay Pastor Apollo Kibuloy, they deploy 2,000 police officers mga kababayan. While dito po sa Bagyong Christine, mamaya ipapakita po natin yung pagkakaiba, no, ng deployment ng mga authority. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan. At eto na nga, simulan na po natin dito kaya eto, pakinggan po natin at bigyan natin ito ng reaksyon. Ni Pangulong Duterte ng 10 araw ang negosyanteng si Lucio Tan para bayaran ang aabot sa 7 bilyong pisong utang di mano nito sa gobyerno. PAL, kung hindi raw magbabayad ng PAL, ipasasara raw ang NAIA Terminal 2 na eksklusibong ginagamit ng flag carrier. We'll give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Binayaran na ngayong araw ng Philippine Airlines ang So yan mga kababayan, bayad agad no? 10 days lang. Ang tindi talaga ni dating Pangulong Duterte, 10 days lang. Bayad agad yung malalaking negosyante na pahirapan kong singilin ng BIR. Pero bakit kay Pangulong Duterte nasingil ang 7 billion? No? Yan ay example lang ni yan pong sinasabi ni dating Pangulong Duterte na labanan ng korupsyon, no, labanan ng droga, labanan ang crime, no, at labanan po ang korupsyon sa ating bansa. Yan po ang advokasya ng ating dating Pangulong Duterte. Yan po yung sinabi niya kanina sa hearing, no, kung napanood nyo yung hearing ng yung opening statement ni dating Pangulong Duterte, sinabi niya po yun, no, na labanan ng droga, labanan ng kriminalidad, labanan ng korupsyon sa ating bansa. At isa po ito, it is a form of corruption mga kababayan, sapagkat hindi sila nagbabayad ng matuwid ng kanilang tax. Maybe pumupunta lang sa ilang bulsa ang kanilang binabayad. That's why hindi na nila nasikaso. Sige, maglagay na lang tayo. Huwag na tayong magbayad ng tamang tax. Lagay-lagay na lang. Nako po. Kita nyo na ang pagkakaiba. 6 na bilyong pisong utang nito sa gobyerno na air navigational charges. Ang base ni Maynilad ang gobyerno na mahigit 3 bilyong pisong kabayaran daw sa So yan mga kabayan, kanina PAL, no?
Philippine Airlines. Ngayon naman, ito, Maynilad, siningil din, no? Ito yung mga tinatawag nating oligarchs, mga kababayan. Walang kita ng kumpanya matapos pigilan ng MWSS. Ano? Ang Sabihin mo sa mga putang ina nila, ni 5 centimos, hindi ko sila babayaran. Bibirahin ko sila. Ipit-ipitin niyo ako ng kaso. Mangyari talaga ang hindi ninyo gusto. Kaya sabi ko, gusto ko makita itong mga putang inang mga bilyonaryo na ito sa loob ng prisuhan. Let us stop this business of milking the people. Ipapile ko to. Economic sabotage, and I will arrest them. Umatras sa paniningil ng bilyon-bilyong pisong danyo sa gobyerno ang Manila Water at Maynilad. 7.4 billion. Opo. Susunod po kami sa kagustuhan ng gobyerno at ng pamahalaan at ng Pangulo po. Sang-ayon po kami sa direktiba ng Presidente, sa kagustuhan ng Presidente. Wag na ho naming habulin yung historical arbitral award sa amin. Para So yan mga kababayan, sinisingil ang gobyerno. Sila patuloy ang nasingil, no, mga kababayan. Ganyan kalupit. Ganyan po kalupit ang ating Pangulo. Ganyan po siya magmahal ng mga Pilipino tayo, no? Ganyan po siya magmahal. No, kung kinakailangan, dikdikin, durugin niya yung mga alipusta, yung mga tawag dito, yung mga mapagsamantala, nagtitake advantage, no? Dito sa atin, gagawin niya po yan, mga kababayan. So, napakalaki po ng diferensya. Kung ikukumpara mo, wala po sa kalingkingan ng ating sa kasalukuyang presidente dito po kay dating President Duterte. We're in, mga kababayan, eto na nga ang may pagmamahal sa bayan, eto na nga ang may ginawa para sa bayan, eto na nga ang may maraming legacy project, no, mga kababayan. Siya pa ngayon itong minamasama nitong Quadcom na ito. Grabe naman talaga, oh. At ito mga karibin natin, Senator Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva points out that 61.2 billion has been allocated to the DPWH for flood control projects in the Bicol region. Alone mga kababayan, Bicol region lang. Over the last 2 fiscal years. This administration lang to, mga kababayan. He says government agencies have a lot of explaining to do the following: the massive flooding that has resulted in deaths in Bicol, mga kababayan. So, anong masasabi kaya ni ako, Bicol Party List Saldico? Nako, nabulabog na ang Kongreso, no? O yan, nagkakabistuhan na tuloy, mga kababayan, dahil po sa mga ginagawa ninyo. Pina-fact check na po kayo ng ating Panginoon. Hindi naman natin alam na magkakaroon pala ng maraming bagyo, di ba? Kumusta na? Kumusta na yung pang-aayudan ninyo? Naku po, yari na naman tayo nito, mga kababayan, kasi kaliwat kanan po ang kanilang pang-aayudan nung walang sakuna, nung walang typhoon na dumadating. Kasi ngayon, parang itong administrasyong ito, sinisisi pa. Parang gusto pa nilang sisihin. Bakit ba? Diba? Kung gusto nila, bakit ba maraming pumapasok na bagyo ngayon? Diba? Parang bakit ba ngayon pa pumasok to? Paubos na. Naubos na namin yung sa pang-aayuda yung pera. Ano ba yan? Ngayong kailangan na tuloy, wala na. Anyway, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? At eto nga, yung gusto kong ipakita sa inyo, no? During the 16-day KOJC siege, looking only for one person. Eto po, napakarami. Almost 2,000 police officers, mga kababayan, ang dineploy para hanapin si Kibuloy, mga kababayan. Ngunit, dito naman po, during the calamity, look at that, mga kababayan. Rescue to, ilan lang po yan, 3 lang yan nakikita ko. Baka yan lang po ang pinicturean nyo, marami po ang nasa paligid, no?
Well, anyway, makikita rin naman natin yung pagkakaiba. Dito halos hindi mahulugan ng karayom ang kanilang authority, no? Na dineploy. Pero dito halos naman, no? One seat apart ang pagre-rescue, mga rescue team, mga kababayan, no? Well, anyway, makikita nyo po talaga pag ito naisip ko lang mga kababayan, pag mayroon silang pakinabang, no? Sa isang bagay, gagawin nila 'to, 'di ba? Oo. Ito po ang gagawin nila pag alam nila, no, na baka makinabang tayo dito. Dito wala silang makikinabang dito eh. Sila pa ang pakikinabangan ng taong bayan. Bakit? Mamimigay ng ayuda, no? Na wala naman sa kanilang listahan. Kasi hindi mo pwedeng piliin ng tao diyan, 'di ba? Lahat ng nabahaan, lahat po ng nasalanta, bibigyan mo diyan. Unlike dun sa mga pamigay-bigay lang ng ayuda, pwede mo pang piliin. See the difference mga kababayan, ha? Dito, one seat apart. Dito, hindi na mahulugan ng karayom. Ganyan po sila magtrabaho. Nako po. At eto na nga mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang nagkamali man tayo ng inidolo, huwag na muli tayong magpapabudol. Veteran newscaster Ted Pailon, pinatamaan si President Bongbong Marcos Jr. Umabot na sa mahigit 5 milyong views across social media platform ang naging patama di umano ng veteran journalist na si Ted Pailon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang programa, tila idinaan ni Ted Pailon ang kanyang mensahe sa administrasyong Marcos na pakiwari ay hindi na di umano natuto sa pagkakamali ng kanyang ama at tila balak pang ulitin kahit na marami sa ating mga kababayang Pilipino ang magiging kawawa. Tunay nga raw ay noon pa man ay dapat nakinig na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil kung nagkataon hindi raw sana nabudol ang mga Pilipino. Gayon pa man ang mensahe ni Ted Pailon ay nag-iwan sa kanyang tagapakinig ng aral na ipaglaban ang karapatan bilang tao dahil ang boses mo bilang isang Pilipino ang magpapalaya sa mapangsupil na gobyerno. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, mabuhay po kayo Sir Ted Pailon. Ikaw lang ang journalist na nagsisiwalat sa mga magnanakaw sa gobyerno. Thank you Sir Ted at kasama kayo sa mga taong tulad namin na pumapalag sa gobyernong ito. BBM admin na puro korap, magnanakaw talaga. Idol ka po namin, God bless us. Sana po malapit nang matapos ang paghihirap ng mga tao. Kaya ang Pilipinas mahirap pa rin hanggang ngayon at lalo pang nalulugmok sa kahirapan. Dahil wala kayong ginagawa sa mga magnanakaw at kurakot. Hinahayaan lang ninyo silang mangulimbat. Salamat Sir Ted Pailon sa paalala mo sa amin. 101% nabudol po ako at ang aking pamilya. Never again Marcos. Salamat po Sir Ted Pailon sa pagsisiwalat ng tunay na balita. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Ito good news po itong pag-usapan natin ngayon. Tungkol sa accountability and transparency ng billions of pesos na ginagastos ng gobyerno para sa ating flood control projects. Parang niloloko lang nila ang taong bayan. Itong mga nagsasagawa ng flood control projects dahil walang nangyayari. Billions. Ito, headlines po ng Philippine Star. Pakaganda ang article nito. Title, Accountability Sought in Flood Control Budgets. Sisingilin na mismo ang ating Senate President, Senator Chis Escudero. Siya nang nagpahayag na there will be accountability
So maniningil na ang ating Senate President. So yan mga kababayan, Senate President Chis Escudero maniningil ng accountability dito sa flood control project. Ang tanong, sino ang kanyang sisingilin? Or eto ang mga kababayan, ang matindi pa. Kaya ka ba ngayon nagsasalita dahil Bicol Region ang mismong tinamaan? No? Bakit noong Karina, hindi Bicol Region ang tinamaan? Hindi ka po nagsalita ng sinasabi mong accountability? Kung talagang totoo ka sa sinasabi mo, dapat noong una pa lang, hindi pa man nasasalanta ang Bicol Region, no? Ay sinabi mo na yan. Diba? Sinabi mo na yan na dapat magkaroon ng accountability yung mga nagsasagawa or yung mga involved na tao dyan sa flood control projects na yan. Kaya mo bang singilin ang ating presidente dahil sinabi niya noong nakaraang SONA na there was 5,500 flood control projects na tapos na at yung iba ay ginagawa pa. Can you criticize, scrutinize our president, Mr. Senate President? Or kaya mo lang yan nasasabi dahil Bicol Region ang tinamaan ngayon at nakakahiya naman, di ba? Nakakahiya naman po kung hindi ka magsasalita, kababayan mo na, ang nalulubog sa baha. Kung hindi pa malubog sa baha, hindi ka pa magsasalita. Yan po ang totoo siguro mga kababayan, no? Dahil kung gaya nga po ng sinasabi ko kanina, dahil kung yan po talaga ang prinsipyo ni Senate President Chis Escudero, no? Ang sinasabi niyang accountability, no? Magkaroon ng accountability. Nako, dapat noon pa lang, nung SONA pa lang ni President Bongbong Marcos Jr. at nung finact-check ni Karina, doon pa lang sinabi mo na yan na accountability. Yung pagsisinungaling mga kababayan ng ating Pangulo, di ba? O hindi lang naman po yan ang instances na nagsinungaling ang ating Pangulo. Like for example, doon din po sa QOJC, sinabi niya po na walang armadong pulis na pumasok doon sa compound. At walang tenergas, pero nakikita naman natin sa mga video ng mga vloggers na pumunta doon at nag-cover, no, mga kababayan, na talagang may mga pulis na may What I'm trying to say mga kababayan, what I'm trying to point out, yung sinasabi po ni Senator Chis Escudero, no, na accountability. Ang tagal nang nagsisinungaling, bakit hindi naging accountable mga kababayan? Hindi, di ba? Bakit hindi mo hindi ikaw mismo ang magsabi na, "Oops, Mr. President, you should be accountable." Instead, sinabihan mo patuloy si Vice President Sara Duterte doon po sa kanyang press con, mga kababayan, sinabihan niyo patuloy na, ano ba yung sabi nito, na, di ba, pang tinawag ninyong mentally unstable, itong si Vice President Sara Duterte at kailangan magpatingin sa doktor. At ang yung iba naman ay sinasabi, no, na kailangan si Senator Coco Pimentel, sinabi niya na kailangan pag-isipan ng ating Vice President kung ano man ang kanyang sasabihin. Yan mga kababayan. At sinasabi pa ni Senator Escudero, no, na it is an act, no, of unbecoming public officer, mga kababayan, no, yung conduct of unbecoming a public officer. Sa mga ginagawa ninyo, no, dito kay President Bongbong Marcos Jr., doon pa sa sinabi niya pong anong gagawin natin at napakamot sa ulo na mukhang hindi alam ang gagawin. Ano sa tingin mo, Senator Chis Escudero, hindi ba yan unbecoming a public officer kung hindi mo na alam yung gagawin? Siyempre, it is unbecoming, no, conduct of unbecoming a public officer. So ang tanong ko, kaya mo bang sabihin yan sa ating Pangulo na magkaroon ng accountability? Yun lang po mga kababayan, kung kaya po ni Senator Chis Escudero
nasabihin sa ating Pangulo na magkaroon naman ng konting accountability sa mga sinasabi niya. Okay? Well, anyway mga kabayan, ano naman po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.